Ang title ng message po natin ngayon is The Resurrection of the Son of God. Ito po ang tagumpay ng ating Panginoon Yesus laban sa kamatayan. At ito po ang nagmarka sa Kristyanismo na bakit ito ay unique compared sa ibang religious propositions. Alright? Bakit po ba kinakailangan ito resurrection? Unang-una, kinakailangan natin malaman, ano po ba ang sinusolve na problem? Sa lahat ng mga religions, meron silang problem na tinitingnan. Ngayon, tama po ba yung problema na sinusolve nila? Kasi pag pinag-aralan niyo po ang iba't ibang klaseng relihiyon, iba-iba talaga ang mga issues nila. Alright? Pero syempre, ang common dito is yung issue ng evil, the problem of evil. So dito makikita po natin sa Kristyanismo, ang Panginoon Jesus mismo, ang kanyang sinusolve na problema ay yung tinatawag nating problem of evil. Kasi tayo po ay gapos ng kasalanan, inaalipin po tayo ng kasalanan, at guilty tayo sa paggawa ng kasalanan, so offenders po tayo, at dahil dito, sinentensyahan tayo ng Diyos ng kamatayan, dapat tayo ay separated sa Kanya, at dahil dito tayo ay parurusahan ng Diyos. At itong parusa na ito, syempre, nararanasan na natin dito, at ultimo, pagkatapos ng buhay natin, meron po tayong parusa matatanggap, which is, forever tayong separated sa Diyos. Death is defined as separation from God. We have the death sentence and punishment. So ang solusyon, which is to defeat evil, at paano susolusyonan ni Jesus yun? O sinusolusyonan, siya mismo ang tumanggap ng parusa na para sa atin. Hindi niya po nilabanan yung batas na dapat tayo isentensyahan. Tama kasi yun. So siya na lang tumanggap ng parusa na para sa atin. Tinanggap niya po ang kaparusahan, tapos yung buhay niya na matuwid, na hindi naman dapat talaga patayin at maparusahan, yun ang pinagkaloob niya po sa atin. Alright? So, all other religions cannot solve this problem. Wala silang idea or presentation or thesis na bibigyan tayo muli ng bagong buhay dito sa lupa. Katulad pag tinignan natin ng Eastern mysticism. Dahil hindi nila masolve yung problem na yon, so ang naging solusyon na lang nila ay ma-reincarnate ka na lang. Okay, babalik ka sa buhay na to in another life form. Yun na yung pinakaparusa mo o reward mo. Pero forever kang na-reincarnate. Until ma-break yun, sa Buddhism yung nirvana, ibig sabihin you cease to exist na lang. Ang pinakasolusyon nila is to cease to exist. Alright? Ganun ang problema. Okay, marami pang ibang religion, kung pag-usapan natin lahat, maubusan po tayo ng panahon. Pero ganito ang point nun, lahat ng nagpapanukala ng solusyon, patay silang lahat. Okay? Hindi nila na-defeat ang evil. Hindi rin nila na-defeat ang kaparusahan. Only Jesus was able to do that. Okay? So that's why masasabi po natin unique ang Christianity. So ito po gusto ko matandaan nating lesson for today. Recite it with me. Since Jesus truly resurrected from the dead, I can have new life now and when He returns. Alright? Naintindihan niyo po yan. Sabay-sabay uli natin basahin. Since Jesus truly resurrected from the dead, I can have new life right now and when He returns. Alright? May pagkakaiba yun. Siyempre, yun yung complete na. No? Kasi yung buhay po natin ngayon, hindi pa papalitan itong katawan natin. When He returns, doon yung papalitan na po ni Lord yung katawan natin. Meron po tayong tatlong bagay na gusto maintindihan sa umaga na ito. Ano po ba yung resurrection na yan? Paano nasabi natin totoo yan? At ano po ang mga implikasyon ng resurrection ni Jesus Christ para sa atin? O para sa Kanya muna at ngayon para sa atin. Unang-una po, i-define muna po natin kung ano yung resurrection. So, sa Tagalog muling pagkabuhay. Ang resurrection ay yung rising of the body. Kinakailangan natin sabihin talaga body. Kasi sa ibang religion, hindi iyan ang pinopropose nila. Sinasabi nila, a different kind of body. Yung sarili mong body, paano mangyari yun? Kasi syempre, pag nakita mo ang tao na matay, naaabo. Paano babalik yun? Kaya hindi nila maisip na pwedeng mangyari yun. Rising of the body back to life after dying, but with a better body that will never die. So, mas mahirap yung pangako na yun. Di ba? Ito, tanggap natin na sabihin natin mamamatay yung tao. Pero mabubuhay muli, pero mayroon pang mas magandang bagong katawan ibibigay. Napakahirap na magbigay ng ganong promise unless
kaya ng Panginoon Jesus gawin yon. Okay po ba yon? Sabi po ng Panginoon Jesus sa John chapter 20 verse 19. Ito po yung muling pagkabuhay niya. Kinagabihan ng araw ding yon, ng unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Yeshu. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. So ito yung pagpapatunay na si Jesus ay muling nabuhay. At ang mapapansin nyo dito, better na yung body niya. Pero hindi nawala yung marka ng kanyang mga pinagdaanan. Andun pa rin yung marka ng na tinusok siya ng mga pakos sa kanyang mga kamay at mga ano. Siguro malamang yung mga marka ng mga latay, ng pambubugbog, pero magaling na siya. Ngayon, bakit hindi tinanggal ng Diyos yung mga marka na yon? Kumbaga, hindi yung, pag nakikita natin sa mga movies, di ba, yung mga robots, yung binarel, tapos nabuo ulit, nakikita niyo sa mga pelikula ng gano'n, yung maayos uli yung katawan. Hindi gano'n na nangyari. Nanatili yung mga marka na mga parusa na dinanasan po ng Panginoon. Ngayon, isa pong bagay makikita natin dito ay sarado yung mga pinto, pero nakapasok si Jesus. Bigla siya nagpakita. Bakit po natin sinasabi nito? Kasi ito po ay clue. Pero, syempre, dahil siya ay Diyos, ibig sabihin, may mga bagay na magagawa siya na hindi natin magagawa kahit sa panibagong katawan na meron tayo. Kaya ipinaliwanag rin po ni Juan din mismo po sa unang liham niya sa chapter 2, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Sino dito mga anak na ng Diyos? Bago ka na, di ba? Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ano ba magiging itsura natin? Di ba? Some time ago, diniscuss ko yan sa inyo. Ngunit alam natin sa pagdating ng Kristo, tayo'y magiging katulad niya. Merong similarity. So, ano yung similarity kanina? Si Jesus, meron siyang mga nagagawa na hindi niya nagawa noong hindi pa siya pinapatay. Kasi bago na. Usually sa atin, tinatawag natin ito yung glorified body. Alright? Ano yung similarity na pwede nating sabihin? Na yung bagong katawang ibibigay sa atin ng Diyos ay hindi na muling mamamatay. Ngayon, paano tayo nabubuhay? Kinakailangan natin huminga, kumain. Yung natatanggap natin oxygen at nutrients sa mga kinakain natin, dinadala ito ng dugo natin sa buong katawan natin, hindi po ba? Kinakailangan dumali yung dugo sa buong katawan, hindi po ba? So, nabubuhay tayo sa pagkain at sa dugo, yung sa ganon. Si Jesus, dahil andun pa rin yung mga latay niya, hindi na siya nabubuhay ng dahil sa dugo. Yung kanyang katawan, bago na. Yun yung clue natin, na tayo sa bagong buhay na ibibigay sa atin ng Diyos, hindi na rin tayo mabubuhay sa dugo. Ibig sabihin nun, kahit walang dumadaloy na dugo sa katawan natin, mabubuhay pa rin tayo kasi bagong sistema na. Naintindihan niyo po yun? Ngayon, sabi, hindi pa natin naintindihan. Kaya sabi dito, hindi pa nahahayag. Hindi pa natin lubos na maintindihan na magiging kalagayan natin. Alam natin, pagdating ng Kristo, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kahit ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap maging malinis tulad niyang malinis. So pinagsisikapan natin na makarating tayo sa kaharian ng Diyos. Tayo ay mga anak na, of course, pero mas iniliwanag ito po ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Korinto. Sabi sa chapter 15 verse 53, ang ating katawang nabubulok, katulad ng ginagamit natin ngayon, nagdedicate po yan, ay mapapalitan ng hindi nabubulok. So ngayon parang iisipin natin, ano kaya itsura nun? Ano? Gaya ng nasabi ko sa inyo before, kayo ay identifiable pa rin. Hindi tayo mga aliens na pare-pareho ang mukha natin. Di ba nakikita natin sa mga mukha? Yung mga minions, di ba? Pare-pareho mga itsura nila. No, hindi mo maintindihan yung alien, lahat pare-pareho itsura. Pero tayo ay bukod tangi pa rin. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Ganon sa nangyari kay Kristo, ganon din mangyari sa atin. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na. So, hindi pa nangyari yon, pero darating yung katuparan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Kasi by that time, wala nang mamamatay. Kaya pag tinignan nyo po sa Book of Revelation, chapter 20, verse 14, kahit ang kamatayan,
death and Hades, yung pansamantalang pinagkakalagyan ng mga taong naunang namatay, ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Bakit ang kamatayan at ang Hades, yung kulungan, ay itatapon sa dagat-dagatang apoy? Kasi hindi na sila kailangan. Kasi wala nang mamamatay ever. Yun po ang point doon. So, sa wakas, walang kamatayan. At ang tao takot sa kamatayan, ano? Unless ikay anak ng Diyos. Tama po ba yun? Alright. Ngayon, ang isa pang definition natin sa resurrection ay dito tinalo ang kamatayan. Ginamit ang kamatayan para talunin ang kamatayan. Paano nangyari yun? Pinaliwanag po sa liham sa mga Hebreo 2:14, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, so tayo yon, naging tao rin si Yeshu, na at tulad nila ay may laman at dugo. So si Yeshu dumating dito, kahit siya ay anak ng Diyos, nagkatawang tao din siya. Laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ni Yesu, ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila inalipin ng takot ng kamatayan. So, sa pamamagitan ng kamatayan ni Yesu, tinalo niya ang kamatayan. Kaya sabi natin, resurrection is the defeat of evil. Talo na. At walang ibang relihiyon na tuturo nito kung hindi ang Kristyanismo. Alright? Yun ang kakaiba po sa pananampalatayang Kristyanismo. Ngayon, tanungin ko po sa inyo, may kilala po ba kayong tao na tinalo ang kamatayan sa pamamagitan ng namatay muna, tas bumangon, tas hindi na uli namatay? May kilala kayo? Si Jesus lang. Pero halimbawa ganito, tatalunin niya daw ang kamatayan, hindi siya ever mamamatay, forever siyang mabubuhay. Do you think that's victory over death? No? Well, actually, yun yung original na gusto ni Lord sa atin. Diba? Kapag nagka-problema, doon kay Adan at Eva, nung maayos pa sila sa hardin, pag nagka-problema, andun yung tree of life. Tuloy-tuloy lang ang buhay nila. Diba? Pag nagkaroon ng, siguro, napatin si Adan at nagkasugat, o yung nahulog sa bangin. Hindi naman siguro, no? Halimbawa, ganun. May tree of life, di ba? Ano, kaya nga pag nakita sa ating Revelation, dun yung tree of life. So, ibig sabihin, may resolution, pero hindi mamamatay. Pero hindi yun ang nangyari sa salita ng Diyos. Lahat tayo kinakailangan mamatay dahil tayo nagbebelde sa Diyos. No? Ang halimbawa, ang point ko dito, halimbawa sabihin natin, nagkaroon na ngayon ng technology sa medisina na hindi mamamatay ang mga tao. Halimbawa sabihin natin, naka-invento ng gamot. Every month, kinakalakang turukan. Halimbawa lang, ano? Stem cell, yun, isa sa mga improvement ng technology, hindi pa para magre-regenerate, ano? Halimbawa, na-improve yan, hindi na ever mamamatay ang tao, basta kinakailangan lang every month or every year, whatever, ano mang sistema, no? Ganon. Tapos, sa palagay nyo, tagumpay yun sa kamatayan. Kasi hindi ka mamatay. Tapos, ganitong mundo. Gusto niyo ba na forever kayo namubuhay pero ganito mundo? Ako gusto ko mabuhay forever pero hindi ganito mundo. Gusto ko perfect na mundo. Di ba? Yung everlasting life sa ganito mundo, it doesn't make sense. Everlasting life sa perfect na mundo ng Panginoon, yung sa bagong darating na kaharian, yun ang make sense. Tama po ba? Yan. So, okay. So, ito yung ang tagumpay na pinakikita natin dito ay hindi yung namatay. Kung hindi yung namatay, muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. Paano mo papatayin yung tao na yung gano'n? Hindi na ever. Alright? The resurrection distinguishes Jesus from all other people. Bakit? Kasi siya ay higit pa sa kamatayan. Hindi siya kayang talunin ang kamatayan. Kahit pinatay na siya, nabuhay lang uli siya. At ang ibig sabihin nito, siya talaga ang buhay gaya ng testimony ng salita ng Diyos at hindi na uli siya mamamatay. Sinabi ng Panginoon nung bubuhayin niya si Lazaro, sabi sa chapter 11 verse 25, sinabi sa kanya si Marta po ito, sinabi sa kanya ni Yeshu, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. So, syempre, dadaan na yung pagkamatayan, pero hindi kakatakutan, muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi na namamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Ayun, yung challenge ngayon ng Panginoon. Kayo po ba naniniwala kayo? Pag kayo namatay dito sa mundo na to, lahat naman tayo mamamatay, hindi po ba? Kayo ay bubuhayin muli. Siya ang buhay
at muling pagkabuhay. Si Jesus lang ang may ganong pangako. Walang ibang religious leader ang kayang magbigay ng ganong pangako. Okay po ba yun? Ngayon, itong resurrection na to, sasabihin natin, ito'y talagang nangyari. Pero paano natin ipapaliwanag ito sa mga tao? Ang paliwanag natin dito, this is a supernatural event. Hindi ito natural event. Okay, mamaya papakita ko sa next slide yung point na natural event. Ngayon, ito po yung medyo madetalyeng part sa pag-uusapan natin ngayon. Alright? Kasi po, ayoko palampasin itong pagkakataon na to. Ako po bilang isang teacher, kinakailangan ko magbigay sa inyo ng details. At napakahalaga itong topic na to, kaya hindi ko po ma-skip yung mga details na to. Gusto ko malaman nyo yung mga details. Meron po tayong 4 na katotohanan na dapat nating tandaan para mapatunayan nating totoong nangyari ang muling pagkabuhay ni Jesus. Unang-una, syempre, nilibing siya ng marangal. Okay, at ito po yung nangyari dahil sa isa sa mga leader ng konseho ni Lord ay sikretong tagasunod ni Jesus, si Joseph of Arimathea. Andiyan na yung kwento sa Matthew, sa Mark, sa John, Luke at John. So lahat ng mga gospel writers, sinabi nila ay nilibing si Jesus. Ibig sabihin nun, namatay si Jesus talaga. Hindi mo sasabihin inilibing siya na buhay pa pala talaga siya. Hindi ka maglilibing ng tao buhay. Lalo na kung ayaw mong mamatay yung tao na yun, umaasa ka na hindi siya sana namatay. Pero wala silang magawa. Patay na talaga siya. So inilibing nila, na lang nila para may karangalan man lang. Kasi pinatay siya ng kahiya-hiya. Normally, ang mga taong pinako sa krus, hindi po ibinababa. Hinahayaang mabulok sa krus yun at kainin na lang ng mga hayop mabulok doon. Normally. Pero dahil ito ay pinakiusapan ni Joseph of Arimathea, pinayagan sila ni Pilato. Ikalawa, walang bangkay sa libingan. Okay? At walang nagdi-dispute nito. Okay? By the way, dinideny po ng Islam na si Yeshua ay namatay. Somehow, siya ay kinuha ng Diyos at dinala sa langit. Okay? Hindi daw siya napatay. Ngayon, obviously, labag yun sa katotohanan na siya inilibing, sino inilibing nila? Diba? At walang laman ang libingan. Unang-una nakasaksi nito mga kababaihan. Pupunta sila ng linggo ng umaga para lagyan ng mga spices yung katawan, pero pagtingin nila, wala yung bangkay doon. Nandiyan yan sa kwento ni Marco, ni Luca, at ni Juan. Tapos, ang ginawa ay, nung binalita ng mga kababaihan na wala ang bangkay, nag-alala sila. Pinuntahan nila yung mga alagad, pero 2 lang ang pumunta para siguraduhin talaga na wala yung bangkay doon. Si Petro at si Yohanan o si Juan. Pagdating nila doon, nagtataka din sila, bakit wala yung bangkay? Sino kukuha nun? At kung kukunin, bakit nila kukunin yung bangkay? Diba? It doesn't make sense. Kung kinuha yan ng mga Romano o ng mga Hudyo, bakit, gusto ba nila kami saktan? Halimbawa, nangyari na ba sa inyo yung pumunta kayo sa sementeryo, tapos wala din yung bangkay ng mahal nyo sa buhay? Lalo na yung paupahan lang. Di ba sa mga public cemetery, paupahan lang, mga 5 years ba? 10 years? 5 years, di ba? Tapos wala pang 5 years, wala na yung bangkay doon. Minsan, binaha daw, inaanod yung mga nangyari. Anyway, masakit yun. Pero ito 3 araw pa lang, nawawala yung bangkay. Tapos, tataka si Petro, bakit wala? Sinilip nila, wala. So, umalis na sila. Yung mga babae na natili. Okay? Tapos, kahit yung mga Jewish elders, kasi yung mga bantay, na sinabi nila yung nangyari, biglang may dumating, may maanghel na nagliwanag, wala silang magawa, plastado sila, binuksan yung pinto, tapos nawala si Jesus, kinuha na. So, ganito na lang. Hindi natin alam kung nasan talaga yung bangkay at sanabi nyo, talagang may mga anghel, wala kayong magawa. Sabihin nyo na lang, ninakaw yung bangkay. At ang nagnakaw, mga alagad ni Jesus. So, obviously, wala yung bangkay. Pag sinabi ng mga Kristyano na muling nabuhay si Jesus, patay naman talaga, halika puntahan natin yung libingan, andun yung bangkay. Pero hindi nila magawa yun kasi wala nga. Sabi ng iba, mali yung libingan na napunta nila. Wala nakakaalam kung saan talaga yung tunay na libingan. Kay Joseph yung libingan na yun, paano masasabing mali yung napuntahan nilang libingan? So, imposibleng nagkamali sila ng libingan na pinuntahan. Alright, nilibing siya, nawawala yung bangkay, tapos may nagpakita sa kanila.
Okay? Paano sila nakasiguro na si Jesus ay nagpakita sa kanila? At yung pagpapakita post-mortem, ibig sabihin, andun talaga yung marka ng mga latay at andun yung tusok ng mga pako. Di ba? Ngayon, pag sabi nga natin, kung nagpakita si Jesus ng magaling na magaling, pagdududahan nyo, si Jesus ba talaga ito? Maayos, wala yung mga marka. Di ba yung sabi ni Toma? Sabi ni Toma, hindi ako maniniwala hanggang hindi ko makita yung mga marka. Gusto ko makita yung marka. Okay, so ano yung mga sequence of events? Okay, unang nagpakita si Jesus sa mga babae pagkaalis ni Petro at ni Juan. Sabi natin dito, dumating yung mga babae, pinuntahan ni Petro at ni Yohanan, tapos umalis sila, yung mga babae na natili. Okay? Puntahan natin dito. Tapos, doon nagpakita si Jesus. Sa sobrang tuwa nga ni Maria, hindi niya nakilala si Jesus. Nung sabi ni Jesus, yung pangalan niya, doon niya na-realize, eto nga si Jesus, tapos niyakap niya. Di ba ganun na nangyari? Okay. Tapos, meron din nagsabi na may dalawang alagad, papunta sila sa Emmaus. Okay, o Emmaus ang basa, Emmaus. Tapos, ano sila, nagdadalamhati sila, bigla may sumama sa kanilang tao. Sabi nila, ikaw lang ba ang baguhan dito? Hindi mo alam nangyari kamakailan lang? Ano ba yun? Yung Mesiyas na kinikilala namin, pinatay nila. Ganun ba? Tapos sabi ni Jesus, ang hina ninyo. Hindi ba sinasabi sa salita ng Diyos na dapat siya'y patayin muna at muling buhayin? Tapos gabi na, kain muna po tayo, huwag na kayong lumabas. Tapos nag-communion sila. Doon nila naliwanagan, si Jesus pala yung kasama namin. Bigla kasing nawala. Nagtataka sila, ano nangyari? Di ba parang nangilabot tayo? Hindi parang nag-alab ang ating puso nung nagsasalita siya at nung pinutol niya yung tinapay? Hindi ito kasama sa 12, pero malamang nandun din sila nung ginawa niya siya yung, yung pangyayari na yun. Nandun din sila. Sabi na, di ba nag-alab ang ating puso nung nasa daan pa lang at binubuksan niya sa atin ang salita ng Diyos? Si Yeshua pala talaga yun. Tapos bigla siya nawala. Wing! Ganon siya. Alright. Tapos, nung gabi din yun, takbuhan sila sa mga alagad. Nakita namin siya. Tapos, sarado, sabi nga natin, sarado yung mga pintuan, nagpakita si Jesus sa 11. Wala na si Juan, si Yuda, Pero wala si Toma. Thoma. Okay? Sa Greek kasi nilalagyan nila ng S. Thoma. Kinakailangan lagyan nila ng S because of the grammar. Okay? Yeshua, dinrap natin S kasi Yeshua naman talaga hindi Jesus. Dahil sa yung tamang Greek construction. So, Thoma po yan. Thoma. Okay? Wala si Thoma. Okay? Tapos, sabi niya, hindi ako maniniwala. After 1 week, nandun na si Thoma, bigla nagpakita si Jesus. Sabi niya, tingnan mo. Ipasok mo pa yung mga daliri mo. Okay? Pasok mo pa yung daliri mo. Tapos napaluhod na siya, my Lord and my God. Naniwala kasi nakita mo ko. Diba? So, anong paliwanag sa mga pagpapakita na ito? Tapos sinabi niya, tapos, ito naman sa Sea of Galilee, ito yung gusto na nilang bumalik sa pangingisda. Kasi ano magagawin natin ngayon? Diba? Nahihiya kami kay Yeshua kasi nung siya'y pinako, nagtakbuhan kami lahat eh. Hindi namin alam kung ano nang gagawin, mangisda na lang ulit tayo. Kasi sabi niya, mangisda na ulit tayo. Anong sabi ni Lord? Petro, mahal mo ba talaga ako? Pakainin mo mga tupa ko. Binabalik niya sa gawain itong mga to. Ito po yun. Ito sa John 21 verses 1 to 2. Tapos sa sa Galilea, sinabi ni Yeshua sa mga babae, sabihan mo yung mga alagad ko, magkikita kami sa Galilea. So ito na nga po yun sa Matthew 28. Ito pong Matthew 28, 17 to 22, yung Great Commission. Okay? Yung sinesend na ni Jesus sila. Itong Mark 16, yun din po yun. Sinesend ko kayo sa mundo upang mangaral. Tapos, nagpakita din si Lord sa Bethania, which is just across Mount of Olives, kung saan yung siya umakyat na sa langit. Okay? Ito yung sa kwento sa Mark chapter 16, Luke, and Acts. Tapos sa banda huli, nagpakita rin siya kay Pablo. Si Pablo, uusigin niya ang church, papunta siya sa Damascus, Syria, hinarangan siya ng Diyos. Sabi ni Panginoon Jesus sa kanya, Pablo, bakit mo ko inaaway? Ikaw ang nasasaktan sa ginagawa mo. So, ang dami niyang pagpapakita. Ang pagtanong sa inyo, ano ang best explanation dyan? Ano ba talaga yung nakita nila? Ngayon, babalikan ko muna yung pang-apat. Pinagtugma-tugma nila yung lahat yan. Walang laman yung libingan. Okay?
Ang dami niyang pagpapakita sa atin. By the way, yung pagpapakita ni Yeshua, yan yung pagpapakita mawala, pagpapakita mawala, pagpapakita mawala. Hindi katulad nung bago siya mamatay, kasi kasama nila kung saan-saan. O saan tayo tutulog? O saan tayo kakain? O tulog na tayo. O gising na tayo. Andun si Yeshua. Pero nung nabuhay na muli siya, papakita, mawala. Papakita, mawala. Papakita, mawala. Ganun ang ginagawa niya. Tapos, inintindi nila. Kasi binuksan ni Lord ang Bible sa kanila. Nasa prophecy kasi. So, inintindi nila from the Old Testament kung bakit nangyari sa kanya yon. Sa banda huli, sabi nila, buhay nga si Jesus, at dahil sa ito ay binuhay siya ng ating Diyos. Yun ang kanilang conclusion. Ngayon, kinakailangan ko sabihin to, no? Kasi may mga bagay na paano nila pinasisinungalingan ang resurrection. Unang-una, magbibigay sila ng naturalistic explanation. Akala nyo lang binuhay siya ng Diyos, pero may natural explanation yan. Pero, kinakailangan mong alalahanin yung 4 facts na yon. May mga nagsasabi, lahat sila nag-hallucinate. Bakit? Kasi lahat sila nagdadalamhati. Nasaktan sila ng mismo at ngayon nakakakita sila ng mga ilusyon na nagpakita doon si Jesus sa kanila. Nagpakita, wait a minute. Halimbawa, ako ay nagdadalamhati. Sa sobrang pagdadalamhati ko, nagkaroon ako ng mga ilusyon. Kinausap ko daw si Jesus. So, kumain daw kami ng sabay. May tinanong ako sa kanya, sumagot sa kanya. Ngayon, pag ako nag-i-ilusyon, nakikita niyo po ba yon? Makikita niyo yung nakikita ko? Nasa isip ko lang yun eh. Nasa isip ko lang yun. Ang hallucination, hindi napapasa. Okay? External ang appearance ni Yeshua, hindi internal. Hindi sa isip, nagpakita siya sa isip mo lang, sa mata mo lang, pero hindi nakita ng ibang tao. Nagpakita siya sa maraming tao. Kinausap niya, nagturo uli siya, nagtanong sila ng mga napakabigat na tanong, sinagot ni Yeshua, nakasama talaga nila si Yeshua. So, paano, hindi po pwedeng nag-hallucinate lang sila. So, ang theory, hindi namatay si Yeshua. Somehow, nung pinarusahan si Yeshua, tinusok pa sa gilid, nilibing, walang medical treatment, nabuhay siya ng 3 araw sa libingan. At nakatakas pa. May sense ba yung theory na yun? Posible ba yun? Walang kwenta yon. Substitution theory, nagkamali sila ng pinako. Akala nila, ang pinako nila, pinarusahan nila si Yeshua. Pero iba. Di ba? Sino yung tumulong sa kanya sa pagbubuhat ng krus? Nung papunta pa lang doon? Simeon, di ba? Siya yung pinako. Sabi ng mga ibang theory ng ibang Muslim, si Judas yung pinako. Okay, di ba? Nagkamali siya ng pinako, kaya hindi talaga namatay si Jesus. Nung nagpakita si Jesus, nakatakas kasi siya. Iba yung May sense ba yun? Lahat sila pinagpipistahan na si Jesus, tapos nagkamali pala sila ng pinako. May sense ba yun? Walang sense yun. Tapos, stolen body. Okay? Yun yung, gusto nila ipaliwanag yung empty tomb. So, ito yung pinakalat na chismis ng mga Jewish elders. Sinuhulan nila yung mga gwadya, tutulog kami. Tapos, kinuha ng mga alagad yung bangkay ni Yeshua. Paano mo nalaman? Tulog ka. Yeah? Di ba pag tulog ka na nakawang ka, paano kami nalooban? Sino kayo na loob? Unless may CCTV kayo. Yeah? So, paano nyo nasabi na nakawang kung tulog kayo? Bantay kayo, nagtutulog kayo, tapos nasalisihan kayo. Ano gagawin sa mga bantay? Di ba gano'n? Sa atin ngayon, siguro sa BGMP, pag nasalisihan ka, si Santi ka lang, hindi ka naman. Pero sa kanila siguro maaring ipambayad yung buhay mo sa kapabayaan mo. Alright. So ang conclusion nila ay binuhay sila ng Diyos. It's a supernatural event. Alright? Ang testimony ng salita ng Diyos, the Trinity is at work. The Father raised Jesus from the dead, the Son raised himself from the dead, and then the Spirit raised himself from the dead. Quickly, let's go through the verses. Muling binuhay ng Ama si Yeshua. Ito nangangaral si Pedro. Verse 39, mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya, ng Panginoon Yeshua, sa lupain ng Yudaya at Jerusalem. Siya'y kanila ring pinatay ng kanilang ibitin siya sa isang punong kahoy. Subalit, muli siyang binuhay ng Diyos sa 3 araw. So sabi, Diyos ang bumuhay sa kanya sa 3 araw. At hinayaang mahayag. Hindi sa buong bayan, kundi sa amin na hinirang ng Diyos bilang mga saksi, nakasalo niya bilang mga kumain at uminom pagkatapos siya ay mabuhay muli sa mga patay. Kumain, uminom.
Makikita niyo sa Luke chapter 4. Google sila, nakakakita yata kami ng multo. Sabi ni Yesu, hindi ako multo. Tingin yung pagkain. Hala, kumain siya. Kumain ka. Isda, tinapay. Oh, multo ba ako? Kumakain ako kasama yun. Sige, magtanong kayo, sasagutin ko kayo. Diba? Andun yung interaction. So, imposibleng illusion yon. Alright. Sabi ni Yesu, bago pa lang siya patayin, pinapaliwanag niya sa mga Hudyo, no? Kasi yung nilinis niya yung templo, no? Sinagot nila si Yesu, gibain niyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Literal na templo ba tinutukoy niya? Hindi. Subalit siya'y nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. Sabi niya, may kapangyarihan akong buhayin ang aking katawan. Kasi si Yesu, spirito yung totoong nature niya. So kung mamatay yung katawan niya, bubuhayin niya lang yan. Dahil walang problema yon. Tapos, isa pa sinabi niya sa John chapter 10, kausap niya yung mga Pariseo. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay. Ito yung mission ko, ipagkaloob ang aking buhay, upang kuning muli ito. Ako kukuha muli ng buhay ko, pagkabigay ko nito. Walang kumukuha nito sa akin, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin muli ito. Kaya kong buhayin ng sarili ko. Wow! Tindi nun ha? Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. So, binuhay muli ni Yesu ang kanyang sarili kasi katawan niya, yung espiritu naman din namatay yun. Di ba? Tapos, pandahuli, espiritu, ngayon mahalaga po ito, tatandaan natin ito kasi mamaya pag-uusapan muli natin ito. Ano kung muling nabuhay si Yesu? Siya yung nakinabang doon. Ako wala akong pakinabang doon. Meron. Alright? Sa Roma 8:11, ngunit kung ang espiritu niyang bumuhay muli kay Yesu, so sino bumuhay kay Yesu? Espiritu daw. Okay? Nananatili sa inyo, yung espiritu niya, nananatili sa inyo yun. Ang espiritu ba ng Diyos ay nasa inyo? Alright. Siya na bumuhay muli kay Kristo, mula sa mga patay, ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Itong katawang nabubulok, bibigyan tayo ng bagong katawan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na nananatili sa inyo. So, ibig sabihin, kung ginawa ng espiritu yon sa Kristo, ganun din ang gagawin sa atin. Alright? Kaya may pakinabang tayo sa kamatayan ni Yesu. Alright? Okay. Ngayon, sabihin nila, hindi pa rin ako kumbinsido na muling nabuhay si Yesu. Malabo yun. Wala akong kilalang tao dito na nangyari yun. Of course, bukod tangi nga si Yesu, no? Ngayon, ang hirap namang isipin na iimbentohin ng mga alagad ni Yesu na muli siyang nabuhay. Paano mo patutunayan yon? Ngayon, ewan ko pa sa inyo, no? Merong isang comedy film. I think this was in the early 90s. Ano? Pinapanood ko sa asawa ko, tawa kaming tawa. Sino po ba sa inyo ang nakapanood ng Weekend at Bernie's? Teen comedy yon. Basically, gusto nila makakuha ng summer job, dalawang magkaibigan. Pagdating nila dun sa beach, tuntua sila, bibigyan kami ng trabaho. Nadatnan nila si Bernie na napakayaman, ang daming babae, kasi summer vacation, gano'n. Patay na. Nag-aalala sila, baka sila yung pagbintangan, sila nakakita ng bangkay. Akala nila na natutulog lang. Tapos dumating yung mamamatay tao. So, takbuhan sila. Anyway, so ang comedy doon is, ginawa nilang paraan, kunyari buhay si Bernie. Kaya nga comedy, no? Ginawa nila, binuhat nila yung katawan ni Bernie, itinali, dalawa sila magkaibigan, tinali yung legs, pinaakbay sa kanila, tapos naglakad sila para itakas. Kasi hinahabol sila. So, panoorin nyo na lang. Nakakatawa po yun. Yung pumamatay tao, nabaliw na. Pinatay ko tong si Bernie. Pero buhay muli. Pero patay naman talaga siya. So, comedy po yun. Ang point ko dito is, paano mo patutunayang buhay ang taong patay? Tanong doon, pag sinabi mo muli na buhay si Yesu, uusigin kayo ng mga Hudyo. Kasi gusto nga nila patay si Yesu, tapos sabihin mo pong buhay. Anong pakinabang mo doon? What would the disciples gain if they decided to continue the movement? Para saan? Mga mangingisda yan, mga yan eh. Diba? Wala silang papapala. Mas madali na lang na watak-watak na lang tayo, balik na lang tayo sa dati nating trabaho. Iyan ang gusto nila mangyari, di ba? Kaya si Petro, pagkatapos nun, balik, mangisda na lang ulit. Wala akong alam ibang gawin eh. Di ba? O kaya,
Kung talagang gusto mo ipagpatuloy, maghanap ka na lang ng bagong Kristo. Di ba? Kaysa sasabihin mong muling nabuhay, yung patay. Ang hirap patunayan nun. Unless, nandun muli siya at nagpakita talaga siya, nabuhay talaga siya. Tama po ba? Naiintindihan po ba natin yon? Okay, yun yung pinakamahabang part. Pero dito na tayo susunod. Totoo ba talaga yan? Okay, paano natin malalaman kung totoo ito? Okay, dahil nangyari ito po noong panahon sa malayong lugar sa Israel, paano natin malalaman na totoo ito? Ang paraan natin is historical method. Di po tayo gagamit ng scientific method kasi yan naman ginagamit ng mga scientists. Ng mga, babalikan natin po yan. Sige, unahin natin itong scientific method. Pag sinabi na scientific method, observable. Nangyari yan sa 2,000 years ago. Ma-obserbahan pa ba natin yung mga pangyayari? Tapos na eh. Hindi natin ma-obserbahan yun. Repeatable. Kaya nga ini-experiment. Okay nga, pabalikan natin si Yeshua dito. Okay, patayin ka namin. Bubuhay ka ulit. Magagawa ba natin yon? Hindi natin magagawa. Hindi natin papabalik sa Yeshua tapos papatay, bubuhayin ulit. Predictable. Kasi ganyan sa science, di po ba? Halimbawa, paano natin malalaman na ito yung cause ng sakit? Di ba? Ulitin natin. Pag nangyari yun, iyon nga yung cause ng sakit. Di ba? Predictable. Hindi po tayo gumagamit sa scientific method. Gumagamit po tayo historical method. Ngayon, medyo mabigat sa inyo ito, kaya bibilisan ko lang kung hindi nyo masyado magets, okay lang po yon. Okay? Pero kinakailangan ko lang banggitin. Gagamit tayo ng inductive method, gagamit tayo ng deductive method, gagamit tayo ng abductive method. Okay? Para lang mas mag-grasp nyo ng konti, kahit hindi nyo maintindihan, syempre, paano natin malaman totoong nabuhay mo na si Yeshua? Umaasa tayo sa data. Ano yung pinaka-data natin? Puro documents. Puro documents. Okay? Ang tawag natin dito ay Jesus tradition. Ang natirang Jesus tradition sa atin ay yung mga documents na lang. Matthew, Mark, Luke, and John. Yun na lang natitira. Pero nung panahon nila, marami pang mga witnesses. So ano ang source nila para patunayan nila si Yeshua mo ay mula? Yung mga taong nakakita. Kaso patay na rin sila. So paano natin sila tatanungin? Okay, hindi natin sila matatanungin. So, mangyayari nito ay i-analyze natin yung mga documents. Maayong puntahan natin yung lugar. Yung Israel, nandun pa rin naman eh. Kaya nga po, pag pumunta kayo sa Israel, andun pa rin yung tradition. Ito yung traditional site ng pagkapako ni Yeshua. Ito yung traditional site ng dito siya inilibing. Of course, pagpunta nyo doon, sasabihin, hindi dyan, dito, doon. Pero meron din prominente, yung Church of the Holy Sepulchre. Pero pagpunta kami doon, hindi yan, mali yan. Siyempre, ano yung competition yan? Gusto nila pa sinungaling ang lahat. Okay. Okay, yun, gumagamit tayo ng inductive reasoning. Tapos deductive reasoning. Kasi may mga ibang theories. Paano natin masasabi na mali yung ibang theories? So, parang i-eliminate natin yung other explanations. Alright? And then, abductive reasoning. Yun yung, what's the best explanation? Yes, meron kang ibang explanation, but the best explanation is Jesus rose from the dead. That's the best explanation. Ngayon, mukhang mabigat sa inyo yan, tatalunan na po natin yan. Alright? Yung source natin, paano natin masabi na si Yeshua ay muling nabuhay, mapagkakatiwalaan po ba yan? Kasi ang ginagawa ng ibang tao, sinasabi nila, yung mga kwento-kwento lang. At paano nila hinahalin tulad dito? Halimbawa, maglalaro tayo ngayon. May sasabihin ako sa iyo, may ibubulong ako sa iyo. Ibulong mo sa kanya. Ibulong mo sa kanya. Ibulong mo sa kanya. Hanggang sa makarating dito sa asawa ko, palagi mo yung sinabi mo, yun din yung sasabihin niya. Maiiba na yan, di ba? Pero hindi ganun ang kwento. Hindi ganun ang kwento. Tandaan niyo po, si Yeshua, nangaral sa publiko. Si Yeshua, ang daming estudyante. At si Yeshua nangaral pa ulit na mga tinuturo. Yung tinuro niya sa isang bayan, ituturo niya sa kabilang bayan. Tuturo niya ulit sa kabilang bayan, tuturo niya sa kabilang bayan. At nung nangaral ang mga alagad, nung umakyat na si Yeshua, paulit sila ng mga kinukwento. Paulit-ulit. Memorize na nila yan. Kabisado na nila yan. Kaya hindi mo masasabing corrupted ang source natin. Kasi paulit nilang kinukwento yung mga yan. Ngayon, ang mga alagad ni Yeshua ang nagbabantay ng Jesus tradition. Uy! May nagkwentong ganun. Di namin alam yan ah.
Hindi sa amin galing yan, huwag niyong pansinin yan. Katulad po ng mga Gnostic writings. Wala na mga alagad nun, naglabasan niyo kung ano-ano mga kwento na hindi naman galing sa kanila. Bakit natin hindi paniniwalaan yan? Hindi naman yan tinuro ng mga alagad eh. Okay? So, mapagkakatiwalaan po ang ating mga sources. Matthew, Mark, Luke, and John. Okay po ba? Ngayon po, isa sa paraan nila para maipangaral yung tamang pangaral tungkol sa muling pagkabuhay ni Yeshua, gumawa sila ng kredo. Okay? Maigsi lang po itong kredo na to. Ito yung lagi minimemorize. Parang sabihin natin, yung panatang makabayan. Sa ulado na natin yan, di po ba? Ganon. Ito sa ulado nila. Pinaliwanag ni Pablo. Ngayon mga kapatid, pinapaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Paalala, alam niyo na to, paalala lang, na inyong tinanggap na siya naman yung pinaninindigan. Naniniwala talaga kayo dito, di ba? Alam niyo to eh. Na sa pamamagitan nito, kayo ay ligtas. Napakahalaga nito kasi kung wala itong, wala kayong kaligtasan. Kung matatag ninyo itong pinangahawakan, so huwag nyong bibitawan ito, manatili kayo sa pananampalataya na ito. Malibang sumampalataya kayo nang walang kabuluhan. Alright. Verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang una sa lahat ng aking tinanggap. Ano yung ngayon? So, sabihin nito si Paul, nung naging Kristiyano siya, tinanggap niya din itong tradition ito. Marami sa mga Jesus tradition na natanggap ni Pablo, natanggap niya directly kay Jesus. Pero may mga Jesus tradition, tinanggap din siya magmula kina Petro. Okay? Katulad nito. Ito po yun sa ulado nila ito. Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, sang-ayon sa mga kasulatan. At siya'y nilibing at muling nabuhay ng ikatlong araw, sang-ayon sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Kefas at pagkatapos sa 12. Okay, paliwanag ko lang sa inyo, no? Ang style nila ay sabihin yung mga pangyayari. Namatay si Kristo. Inilibing siya. Tapos, nagpakita siya. Yun yung tatlong steps. Namatay, inilibing, nagpakita. Alright? Ibig sabihin nun na muling nabuhay siya. Alright. Mapapansin niyo sinabi 2 beses sang-ayon sa mga kasulatan. Kasi kinakailangan nila bigyan ito ng theological meaning. Kasi may kinalaman dito ang Old Testament. Hindi ito dapat surprising sa atin kasi sinabi na ito sa Old Testament. Ibig sabihin, hindi ito isang incidental lamang. Ibig sabihin, ito talaga ay predicted na ng Old Testament. Sang-ayon sa kasulatan. So, pinulfill ni Yeshua ang prophecy. Nasa prophecy ito, tinupad ni Yeshua. Okay? Tapos mapapansin nyo dito, Kefas. Kilala nyo ito si Kefas. Si Petro. Bakit Kefas? Ibig sabihin dito, sabi ng mga alagad, hindi nila pinarranslate yung pangalan ni Petro. Bakit hindi nila translate? Ibig sabihin, memorize na nila ito, hindi pa nakakarating ang magandang balita sa mga Greek-speaking people, whether Hudyo o mga non-Jew. Napakaluma na to at napaka-early, magmula nung namatay at muling nabuhay si Yeshua, sa ulado na nila ito. Hindi nila pinalitan yung pangalan ni Petro, hindi nila tinranslate. Sinabi nila yung lumang pangalan niya o yung Aramaic name, pareho lang na ibig sabihin ng Kefas Petro, bato, ibig sabihin nun. Parang bato de la Rosa. At pagkatapos sa 12. O bakit 12? Akala ko ba wala na si Yuda? Bakit 12? Nino? Matatiyahu. O Matatias. Pinalitan kasi siya. At ang ipinalit nila, matagal na rin follower. Kabisado rin yung Jesus tradition. Alright? At pagkatapos, nagpakita siya ng minsan na sa mahigit 500 kapatid na karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon. Marami pang eyewitnesses na buhay. One time, 500 people. Okay? Ngayon, iniisip ko, noong unang panahon, sa panahon ng mga Romans, ang dami nilang ginagawa mga theaters. Makikita niyo sa internet yan, theater. Na-imagine ko, na puno ang isang theater, 500 people. May mga theaters na kaya 2,000, depende sa size. Pero mga isang theater yung 500. Sabihin, ganun karami nakita siya at one moment. Lahat yung naging ilusyon. Lahat, 500 katao, lahat yung naging ilusyon. Hindi mo ba sasabing ganun? Okay. Sa iba, buhay pa, iba patay na.
Pagkatapos nagpakita siya kay Jacob, si James, yung kapatid. Yung kapatid niya, hindi niya follower yon. Naging follower lang siya nung nakita niyang buhay si Yeshua. Nagulat siya, talaga, siya nga ang Mesiyas. Yung kapatid ko, hindi siya makapaniwala. Nung muling nabuhay, na-convince niya din siya. Pagkatapos, nagpakita siya lahat ng apostol. Ibig sabihin nun, hindi lang 12 apostol. Marami pang apostol. Sino itong mga apostol na to? Nung siya ay bago umakyat sa langit, ang dami niyang sinugo. Marami siyang sinugo. Bukod sa 12. Marami siyang sinugo. Alright. Ito yung siningit lang ni Pablo. At sa katapusan, tulad sa isang pinanganak ng wala sa panahon, nagpakita rin siya sa akin. Kasi hindi niya nakasaksiyan si Jesus yung nangangaral sa lupa. Nasa langit na siya noong time na yun. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat-dapat na tawagin apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. So balikan ko lang po ito. At ang sa ulado nila, magmula dito, lagi nilang nire-recite yan, lagi nilang ipinangangaral yan hanggang banda rito. So parang may guidelines sila paano mag-share ng gospel. Ngayon, ano yung minsan ginagamit natin? Ba yung bridge illustration na yun, di ba? Yan. Sa ulado niyo yung four spiritual laws, yun yung gabay. Noon, ito gabay nila. Ito gabay nila. Nagkukwento sila sa mga nasaksihan nila. Alright. Last part na po tayo. Ano ngayon? Ano ngayon? Kung siya ay muling nabuhay, magaling siya. Ano pakialam ko dyan? Ngayon, unang punto natin, ang muling pagkabuhay agad ni Yeshua, ang katunayan wala siyang kasalanan. Ito yung sinabi natin. Ito yung batayan. Yung muling pagkabuhay ni Yeshua, ito ay ang pagtatanggol ng Diyos kay Yeshua. Bakit po? Kasi inakusahan siya na siya ay isang fraud. Sinabi niya siya ang Mesiya, sinungaling siya. Hindi siya pinaniwalaan ng mga leaders ng Israel. Okay. Binuhay siya muli ikatlong araw. Ibig sabihin, mabilisan ang pagtatanggol ng Diyos sa kanyang anak. Binuhay agad. Pinakamabilis na hustisya, binuhay agad. Tapos agad ang kaso. Inakusahan niyo siya na sinungaling siya. Hindi. Anak ko talaga siya. Ngayon buhay siya. Paano niyo ngayon siya papatayin ulit? Inakusahan siya na mali. Sa Marco 14:56, ito yung sinasakdal siya, no? Maraming mga saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya. Ngunit hindi nagkatugma-tugma ang kanilang mga patotoo. Maraming false witnesses. Kasi gusto nilang ipahamak si Yeshua. So, hindi mahatulan ng guilty si Jesus. Kasi mga sinungaling yung mga testigo eh. Okay, nilaktawan ko na. Pupunta natin kay Mateo. Samantala, ang mga punong pari at ang mga buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo ay naghahanap ng maling paratang kay Yeshua upang siya'y maipapatay. Ngunit wala silang nakita kahit na maraming humarap na sinungaling na saksi laban sa kanya. Wala naman talaga kasalanan si Yeshua, di ba? Okay. Tatalon ako sa verse 63 kasi sabi mo, gigibain mo, tapos tatayo mo ulit. Okay. 63. Hindi mo mix si Yeshua. Hindi siya umimik. At sinabi ng pinakapunong pari sa kanya, okay, nang matapos na to, pinanunumpa kita sa harap ng Diyos na buhay. Under oath ka ngayon. Sabihin mo sa akin totoo. Under oath ka, ha? Sa harap ng Diyos. Sabihin mo sa amin kung ikaw ang Kristo ang anak ng Diyos. Bakit kayo tinatanong? Kasi pag umamin si Yeshua, patay ka sa amin. Kasi harap-harapan ka magsisinungaling sa amin. Hindi kami maniniwalang ikaw ang Mashiach. Hindi kami maniniwalang ikaw ang anak ng Diyos. Hindi kami maniniwala. Pero pag sinabi mo, yari ka sa amin. Okay, anong nangyari? Sumagot si Yeshua. Kayo na nagsabi. Hindi niya tinanggi. Ano? At sinasabi ko sa inyo, na di magtatagal at makikita ninyo ang anak ng tao, siya yon, na nakaupo sa kanang kamay ng makapangyarihang Diyos at darating na sa alapaap. Makikita niyo yun. So, nangyari yun yung sa ascension. Alright? Pagkarinig nito, galit na galit yung pinakapunong pare. Pinunit ng pinakapunong pare ang kanyang damit at sinasabi, nilapastangan niya ang Diyos! Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig ninyo ngayon ang kanyang paglapastangan. Ano pa sa inyo, yung konseho? Sumagot sila, dapat siyang mamatay. Sinungaling siya yung nasasabi, dapat siyang mamatay. So, hindi sila pwede mag-execute ng tao. Dinalang nila si Jesus kay Pilato para papatay. Pero iba na kaso. Hindi na kalapastangan. Kasi sa mga Romano, kung kalapastangan, wala naman kaming ganyang batas. Sa inyo lang yan. So gumawa sila ng bagong akusasyon. Pagdating kay Pilato, sabi niya, yung si Yeshua,
rebelde yan. Sabi niyong Pilato, hari ka ba talaga? Oo, ang kahayaan ko hindi rito. Kung hindi, pinagtanggol na ako ng mga anghel ko. Okay, number 2. Dahil muling nabuhay si Yeshua, mabibigyan niya muli tayo ng bagong buhay. Ito yung sasabi epekto na to. Hindi lang sinabi natin sa Romans chapter 8 verse 11. Sa John chapter 5 verse 21. Kung paanong ibinangon ng Ama ang mga patay at binigyan sila ng buhay. Gayon din naman, binubuhay ng anak siya mismo. Pag naniniwala ka sa akin, bubuhayin ko kayo. Ang sino mang naising buhayin. So pangako ni Yeshua sa atin. Maniwala ka sa Kanya, kung ano yung nangyari sa akin na muling nabuhay, ganun din gagawin ko sa inyo. John 6:39, ito ang kalooban ng nagsugo sa akin sa lahat ng ibinigay niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman, walang maliligaw, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Kailan? Huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanyang sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Yon ang epekto ng resurrection. Bubuhayin tayo muli. Okay, ito yung application natin. Application na po tayo. Dahil muling nabuhay si Yeshua at nasa kalangitan, dapat makalangit na rin ang ating kagustuhan, kaisipan at pag-asa natin. Basahin na lang natin, madali na ito intindihin. Colossus 3:1. Kung kayo'y mga muling binuhay kasama ni Kristo, ito, sabihin may bagong buhay na tayo ngayon. Sa ngayon, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Kung ikay Kristiyano na, makalangit na ang iyong pagnanasa. Na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Hindi tayo makalaman, hindi tayo makamundo, makalangit. Hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y namatay na sa lumang buhay, at ang inyong buhay ay nakatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo, at in future, na inyong buhay ay nahayag, ay mahahayag nga rin kayo kasama niya sa kaluwalhatian. Future yung verse 4. Present yung verse 1. Muling binuhay. Tapos future, bibigyan tayo ng bagong katawan. Okay? So ito po yung application natin. Mabuhay po tayo ng matuwid para sa Panginoon. Okay po ba yun? Kung hindi muling nabuhay si Yeshua, kapareho lang natin siya. Naghihintay rin siya ng paghahatol ng Diyos sa Kanya. Kaso muli siyang binuhay. So alam natin, hindi siya hatulan ng Diyos. Kung patay pa rin siya, hindi niya tayo mabibigyan ng buhay na walang hanggan, at hindi niya rin tayo mabubuhay muli sa huling araw. Kasi patay din siya. Di ba? Pero alam natin buhay siya, may confidence tayo. Bubuhayin ako ni Yeshua sa huling araw. Yun ang aking pag-asa. Alright? So, summary natin, ano ba ang resurrection? Si Yeshua nabuhay muli sa katawan. Pagkatapos mamatay. Paano natin masasabing totoo ito? Meron tayong historical facts. Honorable burial. Empty tomb, post-mortem appearances of Yeshua, and the disciples quickly believed that Jesus rose from the dead. Last, ano ngayon? Siya talaga ang tunay na anak ng Diyos, hindi siya sinungaling, hindi siya manluloko, hindi siya scammer. Kaya tayo bigyan ng buhay na walang hanggang ngayon, at sa huling araw, tayo ay kanyang bibigyan ng bagong katawan. Okay? O, tandaan po natin yung memory line natin ngayon. Sabihin uli natin, since Jesus truly resurrected from the dead, I can have new life now and when He returns. Ngayon, ang dami ko sinabi. Pero somehow, sana may process nyo. Unang tanong, naintindihan nyo po ba? Ang dami ko sinabi kasi wala kayo naintindihan naman. Do you understand now? And can you explain the definition and importance of the resurrection? Bakit ba ako kinakailangang maniwala sa resurrection? Kasi walang kwenta. Walang kwenta itong pagtitipon natin. Nakikita-kita pa tayo dito, patay naman pala ang ating leader. Di ba? Walang kwenta ito. Pero buhay siya. How can you focus na on Jesus as you live desiring for heaven while you're on earth? So may bagong na tayo. Hindi ako taga dito. Panglangit na tayo. Alright? Hindi ko na inaasam ang salibutan na ito. Walang kwenta. Ang inaasam ko, ang kaharian ng Diyos. Amen? Panginoon, nagpapasalamat po kami. So natutunan namin ngayon, mas kumbinsido kami na totoo
si Yeshua, sa iyong anak, siya ang Kristo, nananampalataya kami sa Kanya, siya ay muling nabuhay mula sa pagkamatay, at nabigyan niya kami ng bagong buhay ngayon. Sa huling araw, bubuhayin niyo muli kami. Bibigyan kami ng bagong katawan na hindi na mabubulok, hindi na ever mamamatay, at forever kasama na namin kayo. Kaya ito po ang aming pananampalataya. Nawa Panginoon, kung sino man po sa amin ngayon ang wala pang ganong pananampalataya, ngayon pa lang, Lord, sila ay manalig sa Panginoong Hesukristo upang magkaroon din sila ng garantiya sa kanilang puso, Lord, na mahal niyo sila at bubuhayin niyo sila sa huling araw. Mahal sila ni Kristo, siya ay mapagkakatiwalaan, kaya niya kaming buhayin muli sa huling araw. At ng Panginoon, kung sino man po rin na nakakapanood nito, Lord, magsaliksik pa, intindihin pa, at lalo pa tumibay ang kanilang pananampalataya sa Panginoon Hesus. Ito po ang aming pasasalamat sa ngalan ni Jesus.